Guys, kaya po ako ngayon pupunta ng mall. Okay. Nandito tayo sa bus stop. Kaya po ako ngayon pupunta ng mall. Makikipagkita po ako ngayon sa dati kong landlord po na yung nagtulong po sa akin na ilagay ako sa hotel noong araw na nangyayari po sa akin bago ako nailagay dito sa sa safe. Ano po yun, ay ano po, magkita kami sa mall ng 2 o'clock daw. Kasi ngayon ay mag-ano pa po siya yung magsisimba ng 9 o'clock simba siya, tapos pagkatapos niyang magsimba ay maglilinis daw po siya ng rabbit doon sa kanyang trabaho. So magkita kami ng 2 o'clock, sabi niya puntahan niya ako sa mall. Kaya pagdating ko po sa mall ngayon ay kukuha po ako ng pera na pang bigay ko po sa kanya. Hintayin ko na lang siya doon sa mall. Magtitext na lang ako sa kanya. Dapat po nung linggo yun eh. Kaya lang mabuti na lang hindi ako nakapunta doon sa kanya nung linggo. Kasi wala po siya na sabi niya na nasa siya yung nasa birthday siya ni Lila, yung kanyang pamangkin ng asawa niya. So mabait po ito na kasi Bisaya to. Matagal din po ako sa kanya nakatira, mahigit sa 1 taon. Matagal ko na po silang kilala, since 2017 ko po sila nakilala. So yan po yung mga mapait po, hindi katulad nitong salbahing matanda na greedy pa, hindi pa binigay yung pera ko. Pero okay lang po yun. At least po yung pera na yan na hindi binigay sa akin po, sa kanya na lang po yun, hindi na po natiranin. Pero nag-aabang yan sa mall kapag weekend. So anyway guys, papunta po ako makipagkita po ako doon sa kaibigan ko sa mall. Magla-lunch po kami. Ito na naman po yung galing ito ng Cusco ata, ng delivery. Charger Logistics. So dito muna po tayo so baka mamaya kung parang pagkatapos namin magkita, parang gusto ko din magpunta dito sa Cusco. Bibili lang ako kasi yung umaga kasi yan ang oatmeal na kinakain ko. Tapos ilagay ko na lang po sa bag at dukot-dukotin ko na lang po yung umaga. So yan na lang po yung kakainin ko po. So thank you po so much and I love you sa aking mga minamahal na mga subscriber, silent viewers, sa mga OFWs, kaibigan at hindi, mega love shoot out. At sa lahat-lahat ng sumusuporta ng aking channel, thank you so much and I love you guys. So hindi naman talaga ako makapag-vlog doon sa loob. At hindi rin po tayo pwedeng mag-live doon sa loob. Kaya follow the rules na lang po para makapag-ipon. At kapag nakapag-ipon, either mayroon tayong makukuhang makapagrenta tayo ng ating basta po, kailangan ko lang na walang pera po yung bangko natin para ma-approve tayo doon sa ating ina-applyan na EBT card. So yan po, ngayon lang naman po ito sa buhay ko nangyayari po simula ng so hindi na po ako kasi gusto ko na rin pong magbakasyon muli sa Pilipinas. At kapag po ako yung pagbalik ko dito guys, kung ganon na wala pa rin tayong matitirahan, ay babalik din po ako dyan kahit na kasi ang shelter po ay pwede kang i-keep ng 8 months. So kahit na 6 months ako magsi-shelter na lang po, ganun. Total American citizen tayo. At makaipon na naman tayo ng pera para makabalik na naman ng Pilipinas, ganun na lang. Every 6 months na lang tayo papunta dito. So kung nasa maganda tayong kalagayan.
So yan po yung ano po natin, ang daily life ko po. Talagang mahirap po, mahirap. Pero ang sinasabi ko lang sa mga bata na wag silang mahihiya dahil hindi ko kagustuhan ang nangyari. Ngayon guys, pag mayroon pong sumisigaw sa akin, talagang ano guys, kapag may sumisigaw pa po sa akin, talagang ako po ay naninirviews at nanginginig ang katawan po. Yung point natin. Nanginginig po yung katawan ko. Kahit na hindi po ako yung aawayin. Talagang nanginginig po yung katawan ko. Dahil nga hindi po tayo sanay, hindi tayo palaaway. Nagkaroon ako ng phobia dito sa Matanda guys. Nagkaroon ako ng phobia. Malaking phobia ko po. Talagang hindi ko po inasahan talaga. Nagkaroon ako ng phobia. Pero thank God, miss, na nandito po tayo sa safe. Malayo man lalakarin, titiisin. Kasi sanay tayo sa lakad. Kasi nung nagrinta din ako ng bahay noon sa Shoreview, nilalakad ko din yun ng 15 minutes. Dito naman 20 minutes, 5 lang. Hindi ako, sanay po ako sa ayoko pong mag-stay sa shelter kasi umiiwas ako sa gulo. Kaya kung mayroon man pong magrereklamo sa akin, parang hindi po kapanipaniwala. Kasi unang-una nasa shelter lang nasa bed lang ako. Pagkatapos ko pong kumain, alam kong maglilinis po ng 6:30, nandoon na po ako, iihi muna, tapos akit na po ako doon sa aking higaan at magpiplay ng game. Tapos pagkatapos na naman yan, saka ako magtututbrush at tuloy-tuloy na yun hanggang sa umaga. Basta laalis po ako ng mga 8 kapag wala akong pasok, mga 8, 8:20, 8:30, ganon. Umaalis ako ng mga ganong oras. Hindi ako bumabangon ng maaga. Pero pag pag mayroon akong pasok, 6:30, alis na po ako. Doon na po ako sa mall. So yan po yung routine ko dyan. Basta makaalis lang ako, uwi lang ako dyan mga 6 o'clock ganon. Kasi at saka para pag chine-check-in po ako ay nandyan po ako tuwing nagro-roll po, nag-check-in ng bed. Kasi chine-check ang bed eh. Hindi, tsaka allowed ka naman hanggang before 12 kasi nagtatrabaho ka. So depende na yan kung anong oras ang trabaho mo. Ako naman po ay hindi po ako nagtatrabaho ng hanggang gabi. Hanggang alas 5 lang po ako. Kung alas 5 po yung labas ko, di 6:30, 5:30 po yung bus natin na sasakyan. So mga around 7 o'clock na rin po ako makakauwi. Pero kung talagang 5 o'clock na po ako makakalabas ng trabaho, hanggang na lang po ako meal break. Hindi na rin po ako lalakad dito. Pagod na rin po yung katawan ko dyan. So kahit na hanggang meal break na lang po ako at maglilift na lang ako dito kapag gabi na. Pero maaga pa naman ang 7 o'clock dito guys, kasi pa summer na rin, ay maliwanag. So itong ko po, nakikipagkita lang po ako sa aking kaibigan dahil magbabayad po ako doon sa pera na ginamit niyang credit card na para sa aking kaligtasan nung nangyari ang aming away ng Matanda. Hindi siya nagdadalawang isip na ilagay ako sa hotel na siyempre babayaran natin po. Kung bibigyan po niya ng tubo, wala po akong problema. Ayaw ko lang pong masira yung aming pagkakaibigan kasi nung linggo ko pa sana dalhin tong perang to, kaya hindi ko siya tinanggal sa bangko. Ngayon lang buwan na to, nagkaroon ng laman yung aking bangko guys, na hindi po nawawala ng first day of the month. Kaya mayroon tayo doong pera na pangbayad doon sa aking kaibigan. So, ngayon, mabuti na lang dahil bukas may laman na naman po yung bangko natin. Kasi PD ko po ngayong linggo ito. So, ngayon po ay siyempre
siyempre po guys ay mag-ano po tayo yan po yung hindi po ako mag-alala kasi yung pera na yon bukas mawawala na naman yan dahil bayaran natin ngayon sa credit card. Ayun, nandito na po yung bus. So, nandito yung bus kaya sasakay na po tayo ng bus. Sulit na po tayo makarating ng ano-ano. Late na po tayo makarating sa ito po yung bus. Yan. Yung bus na yan yung ating sasakyan papunta doon. Hanggang Hillsdale po tayo. Hanggang Hillsdale. Kasi 2 o'clock pa naman yung meeting ko sa kaibigan ko. So, thank you. Dito na tayo sa bus guys. Ito na yung live natin sa bus. So, live papunta po tayo ng Hillsdale. So yan, nandito na naman tayo sa bus. My daily life in the bus. Meeting my friend. Driving school. Meeting my friend guys. So, nandito tayo ngayon. Papunta tayo ng mall. So, meeting my friend, the lady on the bus, papunta ng mall. So, hanggang maganda naman ang ano guys. So, hanggang dito natin, ipapakita ko na lang po sa inyo kasi palagi na lang pong live yung ganito. So, my daily life in the bus. 6 days a week. Ang buhay ko sa shelter pero aking ngayon po ay konting ko na to ay meeting my friend, catching the bus going to Hillsdale Shopping Center. Ang meeting ko po sa aking kaibigan ay 2 p.m. Tamang-tama po yan ay 9 ang dating ko po ngayon sa moon ay 9:30 ngayon. So 9:30 so 10:30 po 10:30 nandun tayo sa hindi kasi 10:30 hindi kasi 1 hour almost 11 o'clock po nandun tayo sa mall kasi 1 hour and a half so 10:30 is 1 hour so around 11 o'clock po ayan po yung kagabi po papunta ng airport sa sa Delta Airline po yan so 11 o'clock po tayo. Tamang-tama po makakakain ako ng mag-yogurt po tayo ngayon kasi yung alboroto yung tiyan ko Tapos bibili ako ng baking soda. Apple cider vinegar para makainom tayo ng guys kasi hindi ako ng kagabi sumakit yung tiyan ko tagal na, isang buwan na tayong hindi nakainom ng baking soda at saka apple cider. Yun po yung maliit na welcome to San Francisco, yung nagdadala po yan ng mga pasahero guys, yung nililipat po sa papunta ng international or so thank you po so much. Ito yung views ngayon ng South San Francisco. Nandito. Ayan po. Ganda ng views dito, no? Yan po yung mga tulay, guys. Yan po yung tulay papuntang airport. Tulay ng airport po yan. Tapos may mga tulay po ng papuntang freeway. So,
Kaya hindi po masyadong matraffic dito, kaya mga tulay-tulay na yan. Oh. Tapos yung tulay po dito din sa ano. So, ayan po yung eroplano. Malaking eroplano guys, di ba? Going to ano to guys, papunta tayong Hillsdale, pero hindi natin to matatapos kasi haba na. Maingsi lang po to guys. Thank you. Hanggang dito na lang tayo guys, ha. Hanggang dito na lang. Ayaw ko pong punan yung mama dun sa likod. Thank you so much. Hanggang dito na lang po. Shout out sa ating mga minamahal na subscriber, sa viewers, sa mga W's, kaibigan at hindi nagkalap sila. Sa lahat-lahat ng sumusuporta ng ating channel. Thank you so much. I love you guys. Sa aking mga members, super chat, nag-ising sponsor na si GC Pinaray, nagkalap sila. At sa lahat, thank you so much. I love you. Sa hindi pa po nakasubscribe, please subscribe my channel and hit the notification bell para mag-click kayo sa aking mga bago. Thank you. At nandito